Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Zamboanga, isa sa mga pinagtutunang pansin ng mga otoridad ay kung paano na ipasok ng grade 9 student ang dalawang baril na ginamit niya sa pamamaril. Ang Zamboanga Police nakukulangan daw sa inspeksyon ng mga sasakyang pumapasok sa eskwelahan. Si Criza Lopez para sa report. Ngayong Huwebes, sinimula na ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang investigasyon kaugnay ng pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University. Napuna ni Zamboanga City Police Colonel Fidel Fortaleza ang umano'y kakulangan ng ADSU sa inspeksyon ng mga sasakyan na pumapasok sa loob ng paaralan. Batay sa kanilang investigasyon, nakapasok ang grade 8 student na suspect sa paaralan matapos siyang ihatid ng kanyang ama sakay ng isang pick-up vehicle. Nasa loob din umano ng sasakyan ang dalawang baril na ginamit sa insidente. Ano siya nakalusot, Colonel, sa mga security check dun sa school? Yes, To yes think po, may ma'am. dala siyang dalawang ganyang sandata. Paano nangyari po yun? Yes po, ma'am. Pumasok ang bata na sakay po ng sasakyan niya na pick up, hinatid siya, na drop off lang po siya. Tapos po, dumiretso siya sa ramp area kung saan hindi po talaga gate ng building. Doon po siya nagdaan. At naidala niya yung bag na kung saan nandoon po nakalagay yung mga pistol na ginamit niya sa pagbaril po. Pahayag ni Police Colonel Fortaleza, lahat ng estudyanteng naglalakad papasok sa gate ng ADSU ay dumadaan sa regular security check ng mga security guard. Samantala, visual inspection lamang umano ang isinasagawa sa mga sasakyang naghahatid o nagda-drop off ng mga estudyante. Ayon pa kay Fortaleza, indikasyon din na kasama sa plano ng sospek ang pag-drop off nito sa loob ng paaralan para hindi dumaan sa regular inspection sa gate. Gayon din ang pagdaan nito sa ramp na para lamang sa students with disabilities. Dagdag naman ni ADSU Executive Assistant to the President and Legal Advisor Army Cresmundo, mayroon ding security protocols para sa mga sasakyang pumapasok sa paaralan kabilang ang requirement na dapat rehistrado ito sa paaralan. Mayroon din umanong security protocols sa gusali ng ADSU. Ang isang angel natin na may motive talaga na magdala siya ng armas at magbaril po yung shooter victim natin. Indication po yan na opo. Yes, sir. You were saying indication na Indication po na talagang may motibo siya na dadalhin niya yung baril po. ang sakit po talaga sa ating mga adults, Colonel, di ba, na makarinig na may ganong motibo. Sa mga ating mga estudyante na may kapansanan at sa mga nagdadala ng mabibigat na mga gamit. This ramp is closed, normally closed, and ino-open lang siya kapag po may dumadaan na estudyante na with disability. And at that time, the ramp was open because a student will pass through. And unfortunately, ito po yung ginawang access point para po makalusot po doon po sa security na meron in the building itself. Suwestyon ni Fortaleza, dapat nang ikonsidera ng mga paaralan ang paggamit ng X-ray or scanning machines upang higit pang higpitan ang security protocol sa mga paaralan. Ayon pa kay Fortaleza, may pananagutan din umano ang ama ng grade 8 student na suspect na siya ring may-ari ng mga baril na ginamit sa insidente. Giit niya, responsibilidad ng gun owner na ligtas ang kapaligiran upang hindi ito magamit sa krimen o makapansala sa ibang tao. Nasa regional level na rin umano ang investigasyon sa insidente kung saan pinag-aaralan na ang mga posibleng kasong maaaring isampa laban sa mga dapat managot. Sinabi ko na po sa inyo, sa regional level na po yung investigation natin at tinututukan po talaga ito ng ating regional director sa pag-iimbestiga po ng ating mga anggulo at ang mga preparations natin for legal actions po na para po ma-secure talaga natin yung ating mga
eskwela. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, malinaw sa ilalim ng batas na may pananagutan ang mga may-ari ng baril sa wastong pag-iingat ng kanilang mga armas. Labis anyang nakalulungkot ang nangyari sa naturang paaralan na dapat nagsisilbing ligtas na lugar para sa mga estudyante. Ngunit nabigo ang pamunuan na ipatupad ang ilang safety measures para maprotektahan ang mga mag-aaral at school personnel. 2 ang nasawi kabilang ang suspect ng pamamaril, habang hindi bababa sa 2 pa ang sugatan sa insidenteng naganap noong Martes. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.